Dito ako ngayon sa Barangay Tambongon sa pabahay ng National Housing Authority dito sa bahay ng San Remigio sa May Cebu. Yung San Remigio, yun yung katabing bayan ng Bogo na epicenter nung nangyaring magnitude 6.9 na lindol nitong isang gabi. Tingnan natin yung sitwasyon dito. Hindi mo isipin na bahay. Ito, no? Talagang yung harap na portion niya gumuho na. Ito na siya sa harap. Yung naninirahan dito, doon na ngayon natutulog sa may labas sa isang open field doon gamit yung makeshift na tent. Yung katabing bahay dito, similar din yung itsura. Wala na yung mga salamin, bitak-bitak yung mga pader. Ganyan yung itsura ng mga bahay dito. Kanina may sinilip tayo doon sa likod. Doon naman makita mo yung mga CR nila. Talagang gumuho na. Hindi na magagamit. Bitak-bitak na rin yung sahig. Ito, pare-parehas yung itsura. Kanina pa, kwento sa atin nung isang residente dito. Dito kanina. Ito, bitak lang to kanina. Bitak lang. Pero, nung nagkaroon ng isang aftershock, biglang parang pumutok daw yung pader. Sa'yo na siya. Butas na rin siya ngayon. Yung naninirahan dito. Sa labas na rin. Natutulog ngayon. Sa takot na lang na at any moment maaaring gumuho yung kanilang bahay. Because may kita mo rin yung evidence dito eh. Sa mga kalsada dito. Kita natin talagang bitak-bitak. At ganyan yung itsura ng mga kalsada. Karamihan sa mga kalsada dito sa pabahay ng National Housing Authority. Talaga makikita mo kung gaano kalakas yung pagyanig ng lupa sa mga bahay, sa kalsada. At yung mga residente dito, paulit-ulit yung kanilang kinikwento sa atin. Puno sila ng takot. They would rather sleep outside sa gitna ng lamig kaysa i-risk na habang natutulog sila at any moment maaring gumuho yung kanilang bahay. So, yan. Same thing yung mga nakikita natin dito. Butas na pintuan, bitak na mga pader.